Hello guys, may isa tayong kabayan na nag-share ng kanyang sitwasyon. Kasi daw, may alaga siyang mga pusa. Ngayon, yung kwarto niya, hindi niya pwedeng isara. Nag-request siya sa amo niya na kung pwede, isara niya yung kwarto niya. Pero hindi pwede, sabi ng amo niya, kasi may mga pusa. Eh ngayon, problema niya, wala siyang privacy. Siyempre, di ba, kahit gabi lang man, may privacy tayo. At saka nasa kontrata talaga yan na kailangan bigyan tayo ng komportabling pahingahan, tulugan. Okay lang naman may ka-share ka sa kwarto mo eh. Basta may konting privacy lang naman, di ba? Ang problema niya, hindi niya na pwedeng isara ang kwarto niya. May CCTV pa na naka-install sa taas. Ganun kahigpit yung amo niya. So, yun yung problema niya dun. Hindi pa kasali yung stricto na amo niya. Buntis pa na mga nganak na ipangatlong alaga niya yun. Ibaguhan siya. So grabe yung adjustment na ginagawa niya ngayon. Pero si kabayan, kahit na sabi niya gusto niya na daw sumuko. Pero yung ano niya ba, yung alam mo yung parang yung isip mo, yung katawan mo parang gusto nang bumigay, pero yung isip mo is gusto mo pang lumaban, yung ganon. So, ang nanghihingi siya ng advice. So, ang sabi ko sa kanya, kahit iisin mo na lang hanggang 6 months para may malaki yung chance mo na magkaamo ulit. Kasi syempre baguhan siya, tapos mag-break siya agad. Paano yun? So, kailangan niya munang mag-experience. Kahit may reason man siya na dahilan na kung kaya siya mag-break, syempre, iba pa rin yung may experience ka na. At saka, ano yung isipin ng amo, paano ka i-hire kung bago ka pa lang umayaw ka na agad. So, ang sabi ko, kahit 6 months lang tiisin mo, tapos pwede kang maghanap ng panibagong amo, pwede kang everyday off mo, magpa-interview ka sa mga agency, yung ganun. Hanggang sa makakita ka ng amo, doon ka na mag-break. Yun. Mahirap kasi yung mag-break ka, tapos, yung makipagsapalaran ka pa ba na maghanap ng amo, paano kung wala kang mahanap? Kasi pag nag-break contract ka, 14 days lang yan yung extension mo dito. Paano yung pag within 14 days na yan, hindi ka mahanap ng amo? Uwi ka talaga sa Pilipinas. Balik ka na naman sa umpisa, apply ka na naman sa agency. At least dito, andito na siya, pwede siyang magtiis muna. Tiis talaga muna. Kahit basta OFW ka, tiis. Kayanin mo. Kung hindi talaga kaya, at least 6 months lang talaga na may ano siya na experience para makapaghanap ng bagong amo. Yun. So, sabi ni kabayan, tiisin niya daw. So, that's the spirit, kabayan. Iba talaga yung ano na, may goal ka. Iba talaga yung hindi ka agad susuko ka. Yung may gusto mo talagang magstay dito. So, kung ang iba yan, gusto na agad mag-break, uwi na agad kasi mahirap yung sitwasyon. Pero siya, gusto niya pa rin lumaban. Gusto niya pa rin maghanap ng amo at saka magtrabaho dito sa Hong Kong. So, good luck kay kabayan. Ang wish ko sa kanya is sana makayanan niya hanggang makita siya ng bagong amo kung hindi niya talaga kaya. Kasi magtatatlo na rin yung alaga niya buntis yung amo niya, tapos gano'n pa ka-stricto. Wala daw siya time kumain, wala daw siya time na basta lahat may oras. Gano'n naman talaga dito, mahirap sa simula. So baka makapag-adjust pa siya, baka sa huli ayaw niya nang lumipat ang amo. So mas okay yun. So yun lang for today's video. Thank you for watching.